ay ligtas at updated. Hey Bea, I'm home! Oh, nakauwi ka na agad? Tapos sa school mo. Okay naman ang school. Tara, manood ka rin dito ng news about sa paparating na the big one. Ganun ba? Sige, tara. Siguraduhin lahat ay ligtas at updated sa mga potential disasters upang maiwasan ang mga posibleng panganib. Before earthquake, siguraduhin na naka-turn off ang stove, water, and lights para makaiwas sa anumang aksidente. Ay! Yung kalan, ilaw tsaka tubig, na-off mo na ba? Oo nga pala. Iwasan ang pag-iiwan ng mabibigat na gamit sa mga drawer, shelves, or cabinet sapagkat may mataas na posibilidad na mahulog sila kapag may lindol. Maghanda ng first aid kits, fire extinguisher, flashlight, battery-powered radio, and extra batteries. Got it. Dapat talaga natin itong sundin itong mga tips na to. Let's make sure na we are well prepared. Ano? Tapos ka na ba maghanda? Tara, kumain na tayo. Tapos na magluto sila mama. Grabe! Ang daming hugasin! Kaya nga tumayo ka na dyan para matapos na tayo. Hala! Gibayan ni kang lupa! It's an earthquake! Tara, mag-discover news tayo. We have to stay here until the earthquake stops. Most of us panic when we feel an earthquake. Natatakot na masaktan, but panicking doesn't help you be safe during an earthquake. There is a possibility that we are accompanied by elders at home. Here's a sample scenario of what to do with elders during an earthquake. Uy, lumilindol. Si tatay. Ganda lang tayo, walang mabubuhol sa'yo. Nak, hirapan ako lumakot. Paano ako makatakbo nito? Manig ka sa'kin. Hawakan mo yung ulo mo, tsaka batok. Tapos, yumuko ka. Hanggang matapos ang pagyanig. Antayin mo ako, babalik tayo. Pupunta tayo sa mas malapit na health center. Try not to just save yourself, but also think about the elders and disabled. Tell them the right things to do during calamities like this for them not to panic. The ground's not shaking anymore. Oo nga, wala nang lindol. Kailangan natin lumabas kaagad at puntahan sila lolo at lola bago pa magkaroon ng aftershock. The power is out. Gamitin ko muna tong lighter ko para may makita tayo. Using a flame as a light source after an earthquake is dangerous. If there's a gas leak, even a small flame can cause an explosion. The power is out. Gamitin ko muna tong lighter ko para may makita tayo. Baka nag-leak yung gas, magkaroon pa ng light show dito. Mas okay din na sigurong gumamit tayo ng flashlight. Ay oo ate, may flashlight pala ako. Mama, Lolo, buti at okay lang kayo. Ay, naku na. Buti nga, nasa labas kami ng lolo nyo. Kayo ba? Ha? Okay lang ba kayo? Ha? Ayos lang ba kayo? Ay, naku, Diyos ko naman. Ayos lang naman po. Tara na po sa evacuation center. May phone! Nasa loob ba siya ng house, ate? Tara na, delikado pa ngayon. Hindi pa ako nakakapag-post. One of the riskiest things people do after an earthquake is hurry back into damaged buildings. Even if a place looks fine, it could still be unstable, and aftershocks can bring it down when you least expect it. May phone! Nasa loob ba siya ng house, ate? Tara na, delikado pa ngayon. Hindi pa ako nakakapag-post. Tara,
Mas inuuna mo pa yan kaysa i-check sarili mo? Ano ka? News anchor? Kailangan mo ba talaga i-broadcast sa buong mundo? Ay, oo nga eh. Masyado akong excited mag-post. Pero sige, I should wait for the inspector first and i-check muna ang sarili. Good call. Mas importante talaga yung sarili natin before doing anything else. Ay, nasa po si tatay? Anak, napilahin yata ako. Ay nako, tumama ka nga lang. Baka kakasigaw mo dyan eh. Mas mabali pa yung binti mo. Gusto mo? Grabe, the shake was so huge. Okay yan na ba? Butit hindi malala. Pakiramdam ko yun na yun eh. Tara, masok naman tayo sa loob ng bahay. Makapagluto ko na ng tanghalian. Aftershocks happen a lot and can be just as dangerous as the first quake. Thinking it's all over too soon can catch you off guard. So feel mo lang. No. Alam mo, baka mamaya, feel ka rin ng aftershocks. Kaya alika na, pumunta na tayo sa evacuation center dahil kanina ka pa hinihintay ng mga anak mo doon. Mga anak! Hala! Ano to yung anak? Kunting huli na birth week daw. Kakatapos ng birth week. Ito naman uli. Ano to? Ano to mga anak? Paano yung mga ako ko? Paano yung mga bahay ko? Ano ba ang aking huli? Ano ba ang paghukom? Panic and rumors can spread quickly after a disaster. Sharing information that hasn't been verified can just add to the confusion and chaos. Look, I know pa, I understand your panic po, pero possibly na inuuto lang po kayo ng binabasa niyo po dyan. Kaya nga, parang mga nagbabasa mong horror movies. Nakakatakot pero fake. Have you checked po if the article was true or verified? Di mga anak, tingnan yung balit, mga nakikita ko, may papating uli na, tingnan nyo. Di naman po pala totoo yan, Lolo eh. Fake news po yan. Don't trust a post too quickly po, even if it's from an article. It may not be verified at gusto lang po tayo pakitin. Tama ka dyan na. Let's wait for the official to alert us. Manood muna tayo ng TV. Hala! Check nga kita, baka naalog na yung mga brain cells mo, no? Nakikita mo ba yung mga buildings na yan, ha? Yung mga buildings na yan, pati yung mga ibang bahay dyan. Makikita mo na walang power source. So masasabi natin, they are not safe. Even our own home is not safe. So, would you explain it to me? Paano tayo makakapanood ng TV neto, ha? Abe? Tunay na balita kasi tinutukoy ko. Palusot! O siya, andito na tayo. Magpahinga na muna kayo. Manonood muna kami ng tunay na balita. Pero ate, gusto ko talaga kuhanin yung phone ko. Huwag ka lang makulit. Tumingin muna tayo doon, baka may kailangan ng tulong. Dalawang bata sugatan matapos mahulugan ng debris sa nakaraang pagguho ng lupa. Alamin natin yan sa pagbabalik ng Tunay na Balita.